Mag-aral at matuto. Tara na, samahan ninyo ako. Okay, ngayong araw naman na ito, ituturo ko sa inyo yung pagbasa ng clammeter or clam tester at saka kung paano ito nag-ooperate. Okay, patuloy lang kayong manood at makinig sa ating discussion today. Okay, kung mapansin nyo, meron tayong shoutout muna. Shoutout muna sa ating kapatid na si Brother Gilbert Danao. Nagpalinis siya ng dalawang split type inverter na Samsung. Salamat brother sa pagpapalinis ng aircon. Salamat sa iyong walang sawang pagtitiwala sa akin. Salamat brother Gilbert. Okay, ngayon naman itutuloy na nga natin yung ating pag-aaral ng clam tester. Kung nung nakaraan, kung napanood nyo yung ating previous video, pinakita ko sa inyo iba't ibang uri ng clam tester. Ano ba yung dalawang uri ng clam tester? Yung tinatawag na analog clam tester at saka yung digital clam tester na may pagkakaiba rin ang itsura. Ngayon naman ituturo ko sa inyo or ipakikita ko sa inyo kung paano ba ginagamit ang clam tester. Yan, nakita nyo sa video o nakikita nyo sa screen ninyo na pinakikita ko yung ating clam tester. At panoorin ninyo kung paano natin ito i-demonstrate. Yan, mapapansin nyo yung ating clam tester, kinakabitan din ito ng test rod. Parang multi-tester, digital or analog. Gumagamit din tayo ng test rod sa kanya. Yan, may negative and positive test rod. Kung mapansin mo, nilagay ko muna sa off, then pinihit ko sa sunod-sunod na range. Kung hindi natin nakikita, sunod-sunod lang din yan. May selector knob siya, then isi-select niya, then nakita niyo pinipindot ko yung ating select kasi nagkakaroon siya ng palipat-lipat ding range kasi yung i-select mo meron pang multi range, kaya hindi kaagad-agad na set, kaya pinipindot-pindot ko pa yung selector knob or yung select na sa selection, and then ohms, and then yun yung hertz, then milliamp, yung voltage or yung ampere, higher ampere. Ito is yung aking clam tester ay hindi siya automatic, siya semi-automatic kasi may makikita mo may dalawang klase ng ampere pa, 400 amps at saka 40 amps. Ayan, tinuturo ko sa video, may 400 amps saka 40 amps. Okay, maliwanag ba sa inyo yung nakikita nyo na yan? Hindi, kaya kung magsiset ka, kung di mo sure kung ano yung ampere na readingin mo, itlagay mo muna sa 400 ampere. Ayan, nakita nyo, tinanggal ko yung test rod kasi hindi naman natin kailangan ng test rod sa pagbasa ng ampere. Ang kailangan lang natin iset yung ating clam ammeter or clam tester sa ating range. Nakita nyo, pinipindot-pindot ko yung select kasi nagpapalipat-lipat yung DC ampere at saka yung AC ampere. Kailangan kasi AC ampere ang ma-set natin sa ating tester. Hindi po pwede na DC ampere voltage sa outlet ang ating tetesterin, kaya isineset ko mabuti yung ating clam tester. Hindi po pwede na mali yung pagkakasetting. Yan, isineset ko siyang mabuti, hindi nyo lang siguro masyado makita, pero yan, pumapansin mo 0.05 kasi yung aking clam tester medyo may error na ng konti, kaya dapat yan 0.00.00, pero dahil may error na siya ng konti, meron na siyang 0.05. Kaya ile-less mo na lang yun pag nagre-range ka ng ampere. At kung mapansin mo, nilagay ko lang siya sa 40 ampere. Hindi ko siya nilagay sa 400 ampere. Kasi alam ko naman, yung aking tetesterin, hindi naman masyadong malakas yung ampere na aking tetesterin. Ang aking tetesterin lang is ang electric fan na mamaya isasaksak ko, makikita ninyo. Yan, nakita nyo, yung clam tester, ayan, yung clam tester, ipinagitan ko sa dalawang wire. Hindi ko kinuha yung dalawang wire. Ipinagitan ko sa dalawang wire at saka ko ngayon isasaklak sa outlet yung ating electric fan. Kung mapapansin nyo, nagbago yung reading. 0.021. Ayan, tinuturo ko sa video. 0.019. Nagbabago-bago siya pero 0.20 at saka 0.19. Kung mapapansin nyo, papatay ko electric fan, magbabago yung ampere. Ayan, 0.05. Kasi nga medyo may hindi na accuracy or hindi na accurate ang aking clam tester, meron siya ng error na 0.05, kaya inileles mo lang yun. May mga tester talaga na pagka medyo mura naman din kasi talaga at medyo matagal-tagal mo na rin ginagamit, nag-e-error na siya, pero hindi naman yun kabe or hindi naman yung problema. Importante lang makaka-range ka ng
At nakikita nyo, nagpapalipat-lipat ako ng range para ipakita sa inyo na nagpapalipat din ng voltage or ang range. Kung mapansin mo yan, tumaas yung ampere. Pero kung mapansin mo doon sa mismong range ng kwan kasi is, ayan, tinanggal ko naman yan. Nakita, tinanggal ko, nilagay ko sa dalawa. Sa dalawang wire. Hindi ko binagitan sa dalawang wire, kundi kinuha ko silang pareho. Pero kung mapansin nyo, may reading. May reading man siya, pero napansin ko, naka-DC voltage yung ating range. Ano, kaya pipindutin ko yung selector knob. Nakita niya, ano, pipindutin ko yung selector knob kasi nakita ko, naka-DC kanina. Ngayon, nung in-AC ko na, nakita mo, 0.05 ang lumabas. Ibig sabihin, kung kahit nakasindi electric fan mo, kung nakakapit ka naman sa dalawang wire, useless ang clamp tester mo. Hindi ka makaka-reading ng tama. Kasi ang pinagkakapitan lang niyan, dapat nakapagitan sa dalawang wire. Ayan, o, nakita nyo? Pinagitan ko lang doon sa isa. Either kahit saan dyan sa isa. Basta't isa lang ang ikakawit mo. Then makikita mo, pag binunod electric fan, ayan, babalik na siya sa normal na 0.05. Okay? Ganun lang siya. Kaya, kailangan malinaw sa inyo yung ganong setup. Kailangan isa lang yung ma-reading mo or isa lang yung re-readingin mo. Ano ba yung principle nun? Bakit isa lang yung dapat mong ikawit? Ito yung principle niya. Kahit hindi ka nakabalat or hindi mo binalatan yung wire, bakit nagkakaroon ka ng reading? Kasi ito yung principle niya. Sa principle daw ng magnetism, sabi sa libro na ating inaral o sa aking inaral noon, pinakita ko sa inyo illustration sa libro. Ayan, o, nakita nyo yung range ng ampere o yung kanyang meter na ampere. Kahit hindi siya nabalatan, pag yung clamp tester, ito representing clamp to clamp tester. Yung supply kasi na dumadaloy sa ating kuryente, lalo't may load, tandaan nyo, hindi yan magkaka-reading without load. Kailangan may load. Halimbawa, electric fan, load na yon. Ilaw, load na yon. Pero pag walang ilaw, walang electric fan, wala kang marireading. Kasi yun yung load na nire-reading mo ang amperage. At yung amperage, may north, at yung amperage na dumadaloy sa wire na yun, meron north and south pole. Kaya parang magnetism. Na kung saan siya yung nag-trigger ng ating selection na or reading ng ampere. Yan, yun yung principle nun. Kaya magtataka, wala naman sir balat or hindi mo naman binalta yung wire, pero bakit nagkakaroon ka ng reading? By means of magnetism. Yan yung illustration sa libro na ating pinag-aaralan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit naka-range ka ng ampere, hindi mo naman ginamit ang test rod, pero nakaka-reading ka. Mahalaga kasi sa ating refrigeration and air conditioning ang pag-aaral ng clamp tester. Kaya ito itututukan natin mabuti. Kasi ang clamp tester, karaniwan ng technician ng rep and aircon, kung hindi ka marunong bumasa niyan, mahihirapan kang mag-charge, mag-analyze ng mga air conditioning at saka refrigeration. Okay? Okay, punta naman tayo sa ating clamp tester. Ito yung clamp tester na nakita natin, isang klase pa ng clamp tester. Kung mapansin nyo at maaalala nyo yung last video natin, may mga pinakita na ako sa inyong clamp tester. Ngayon, itong clamp tester kasi nito, kahit pinakita kong buo, meron ako nakuha dito na putol-putol na style ng reading. Yan. Ito, makikita nyo, ito yung kabuuan niya. Then, nakikita ko yung mas malinaw na video, ng picture. Ito yung range selector niya. Para maipakita ko lang sa inyo kung paano ba pagbasa. Actually, ang clamp tester palagi yung sinasabi sa inyo kanina, or no last video pa natin, na ito ay mas gamitin sa ampere. Kaya tayo gumagamit ng clamp meter para sa ampere. Ito talaga ang pinaka-kanyang, nilagyan na lang siya ng mga additional na mga gamit para maging marami ang parang maging multi na rin siya para makatipid ang isang gagamit. Meron na rin siyang ohms kung kailangan mo ng ohms. Meron na rin siyang voltage kung kailangan mo ng voltage. Ayan, AC or DC voltage. Meron na rin siya. Pero iba pa rin ang analog sa mga ibang gamit. Kaya, kumbaga, ito yung specified niya is ampere. Okay? Naintindihan nyo ba? Okay, ngayon naman, pakikita ko sa inyo yung, ayan, halimbawa, ayan, yung range. Nag-range tayo, halimbawa, ng, sa 25 ampere muna tayo. Ayan, sa 25 ampere. Kasi nga, sabi ko nga, ito kanina, ito yung buo niya. Ayan, 25 ampere. Ngayon, ito yung re-readingin mo. Kasi yung ating napag-aralan dati, or nung nakaraan, napakahina pala ng boses ko doon. Kaya hindi ko alam kung naririnig niyo yung boses ko nung
nag-discuss tayo about ohms. Kaya dito, uulitin ko pa rin ng konti, papahapyawan ko ng konti yung ating ohms reading. Kasi napakahalaga nito kapag na-miss mo ito, medyo mahihirapan ka sa pagbasa ng multi-tester, analog, at saka clamp tester, analog. For the meantime, dahil sa clamp tester tayo, ampere muna babasahin natin. Sabi ko kanina sa inyo, yung halimbawa, naka-range ka ng 25 amps. Ngayon, paano mo babasahin ngayon dito yung 25 amps? Hindi ba? Sir, paano namin babasahin yung 25 amps dyan? Nakalagay dyan, ayan yung range. Asan ba sir yung ampere dyan na naka-indicate? Kung mapansin mo, yung ating clamp tester, parang malilitok nga naman. Wala kang makikita na puro may na letter ACA, ACA, ACB, DCBA, DCBA. Actually, yung ampere, sabi nga sa inyo, sa range, yan. Kung 25 amps ang readingin mo, syempre, tingnan mo yung clamp tester mo. Katulad niyan, halimbawa, DCB to, direct current voltage. May nakalagay pang dulo, ampere. Diba? Ampere. Pwede ka ba rito bumasa? Pwede ka kung pwede kang bumasa dito, mag-imaginary lang 25 ka, wala kasing 25 dito. Kung dito ka magbabasa, may 25 ba? ACA, meron bang 25? Meron, ayan o. Ngayon kung mapapansin mo, yung bawat guhit ng DCBA, meron, magkakamukha lang din ang guhit niya. Bilangin natin. At always naman, nagsisimula tayo sa left papuntang right. Okay. Bilangin niya natin kung tama kasi yung counting, kung dito pa tayo kukuha sa pula o dito sa itim. Kung magpareho naman din ang guhit at may 25 naman dito sa dulo, pwede ka sigurong dito gumamit. Tingnan na natin kung talagang pwede. Okay, halimbawa, dito sa 0 to 25, may ilang guhit. Kung titingnan mo to, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Then, kung bibilangin mo naman, mula rito naman hanggang dito, or sa pula, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 15 guhit. Hindi ba? Kaya, kailangan marunong ka mag-analyze. Kung alin ang imaginary number mo. Kung halimbawa, dyan 25, dito tayo tumingin sa itim. Sige, pagbigyan natin, dito tayo tumingin sa itim. Kasi pare-pareho lang siya ng guhit, hindi yan pwedeng magkamali. Hindi po pwede yan magkakaiba ng slice ng guhit. Kung mula dito sa 0 hanggang 20, ay magkakamukha ang guhit. Lahat yan magkamukha ang guhit. Hindi pwede magkaiba. Okay? Tingnan natin nga kung saan tayo makaka-reading ng mabuti. 0 to 5. Tapos 5 to 10 ang kasunod. 10 to 15. 15 to 20. 20 to 25. Kung mapansin mo sa unang baitang ng guhit niya, napakahigsa, hindi ba? Kung tingnan mo sa pula, 5 guhit lang kumpara sa 10 guhit. Ganun din dito sa itim. 5 guhit lang sa 10 guhit. Kaya medyo meron siyang differential dito sa 0 to 5. Anong differential? Halimbawa, 5 to 10, pwede mo siyang gawing by 1 or by 0.5. Tingnan natin ha. 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10. Sakto siya, di ba? Sakto siya. Pero, parang lihis yung guhit ng pula. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, tingnan yung mabuti kung saan nakatapat. Katulad nito, 15, hindi nakatapat sa malaki. Yung itim ang mas magandang mabilangan. Hindi ganong mahirap hanapin. Pero actually, sabi nga sa inyo, kasi nagko-confuse sa atin yung DCBA, ACB, DCBA. Nagko-confuse kasi sa atin yan. Pero dapat huwag kayong makonfuse. Kasi ang alternating current ampere, ACA. Okay? Dito tayo magbilang. Imaginary line 0 kasi ito. Itong isang malaking guhit na ito,
Actually, nagkaroon lang siguro ng error ito. Pero 5 lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 lang yan. Ang counting kasi niyan, kung magkakaroon ng error ng guhit, magkakaroon siya ng error counting. Nakita mo, ito na yung 0 niya kasi. Ayan, yung part na yan ng 0. Then 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 dito. Ibig sabihin, kung pang 5 yan, 20 kada isang slice niya o guhit. Then pagdating sa 100 to 200, ilan? Kung sa 500 pero sa 25 iba rin. Kasi kung sa 500, bali 5 lang to, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang siya. Tapos 5 to 10, magiging 0.5 na. Medyo nalito ba kayo doon? Ulitin ko para mas malinaw. Unang-una, 0 to 5. 0 to 5, ito na yung 0 niya bale. Magtatapat siya sa 0 dyan. Bale, ang counting lang niya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 guhit lang. Kaya yung 0 to 5, isa kada isang guhit. Para dumating ka dyan. Ngayon, kung 5 to 10 naman, syempre, bilangin mo rin itong guhit. Ayan. Kung mapapansin mo, 10 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kaya 5 to 10 is 0.5. Bakit 0.5? Kasi 5 na dito eh. 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10. Okay. Then, kung mapapansin mo, 10 to 15, ganun din, 0.5. Then, halos lahat ng guhit na niyan, pare-pareho na. Ayan. Tingnan natin kung tama. 10, 10.5, 1, 1.5, ay, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15. Okay, hanggang sa 25 na yan. Kasi 25 yung range natin. Tatandaan niyo palagi, kung ano yung range, yun ang dulo ng reading. Okay? Malinaw sa inyo yan. Dapat, kung ano ang range, yung pinakadulong range ng panel, yun ang reading. Okay? 25 kasi yung aking sinisample. Okay, palitan natin ang so 100. Yan. So 100 naman, syempre itong 100. Kaya kung magbibilang ka dito sa 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ngayon, paano mo ngayon bibilangin yan? Always naman tayo 5 guhit mula sa 0 hanggang dito, 5. Kaya kung 5 yan, ilan kada isang guhit? Sa palagay nyo, ilan? Okay, tingnan natin sa 4. 4, 8, 12, 16, 20. Linaw, di ba? 4, 8, 12, 16, 20. Kaya by 4 yun. Pagdating naman sa 20 to 40, ilan naman? By 2. 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Malinaw ba? Kung mayroon kayong katanungan, tanongin nyo lang. Mag-comment box. Sa comment box na lang kayo magtanong para masagot ko kayo. Then the same din. Tuloy-tuloy lang. 40, 42, 46, 48, ay 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 60. Ayan. Nakita nyo? 60. Kaya dire-diretso na ron hanggang sa 100 ampere. Then always, tatandaan nyo rin, kapag hindi nyo alam kung ilang ampere yung inyong re-readingin, set to higher ampere. Set to higher ampere. Ano bang higher ampere niyan? 2,000. Then sa 2,000 ka mag-range. Then pababa, 1,000, 500, 100, 25. Ganyan ang pagsiset ng ampere. Huwag ka kagad didiretso. Huwag ka kagad didiretso ng 25 ampere umpisan mo. Kaya ang re-readingin mo pala 500 ampere, sunog. Sira ang clamp tester mo. Yung clamp tester mo na yan, yung pointer na yan, sasagad dito yan. Mapuputol yan kung sakasakaling malakas yung pagkakabounce niya. Masisira yan. Kaya always, parang voltage, AC voltage, i-set mo muna sa higher ampere o sa higher range bago ka bumaba. Unti-unti pababa. Okay? Naintindihan? Okay. Kung naintindihan niyo yung ampere natin, balik tayo ng konti sa ohms reading. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung previous video ko, pinanood ko, dahil wala pa ako masyadong improvise na mic, napakahina. Halos bumubulong lang ako doon, hindi niya marinig. Okay, ganun din sa ohms reading, the same as sa multi-tester na analog. Itong ating digital or analog clamp tester.
Kung mapapansin mo, pare-pareho sila ng number kahit na nasa analog na sa 0, 5. Di ba? 0, 5 din tayo sa nakaraan. 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, and 1K. At saka 2K. Ito nga, may 3K pa eh. Pero, the same yung pagkakasunod-sunod. Kahit anong tester ang gamitin mo na analog. Kahit digital man yan, kahit multi-tester, pare-pareho lang sila ng sunod-sunod na numero. 0, 5, 10. Okay, 0 to 5, ilan ang kada isang guhit? Bilangin niya natin guhit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guhit. Ibig sabihin by 1 siya. Diba? Then, 5 to 10. Kung mapapansin nyo, tama ba ito sa ating clamp tester? Reviewin nyo na lang kung pare-pareho sila ng range or pare-pareho silang may numbering ng kamukha. 0.5 ito, parang naalala ko yung nakaraan natin previous video natin, hindi kagad 0.5 kasi may point pa tayo na po doon. Ito kagad automatic by 1 kagad yung bilang, pero doon sa ating digital or sa analog multitester hindi, meron pa tayong mga point 2, point 1, ganon. Kaya pansinin nyo rin mabuti pagka ohms reading at digital or analog, kayo na ang mag-set ng by guhit. Alam nyo naman na paano tatansyahin. Lalo't katulad nito, hindi magkakasunod. 0, 5, 10, 20, 30, 50 na kagad, tsaka 100, 200, 500. Malinaw ba? Basta't bibilangin nyo kada isang guhit at tatapatan nyo. Kaya ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 10, 5 rin, o di isa rin. 1 isa rin kada isang guhit. 10 to 20, 4 naman, or 5. Pwede by 2 naman. O 10, 20 to 30, o by 2 rin. 30 to 50, dahil 30 to 50 na kagad yan. 1, 2, 3, 4 na guhit lang. 30, 35, 40, 45, 50. Divide 5. 50 to 100. Ilan naman? 50 to 100, 60, 70, 80, 90, 100. Divide 10. Okay? Naintindihan nyo? Okay, 100 to 200. Lilima rin yan. Divide 20, 120, 30, 40, 60, 80, 200. Okay, naintindihan nyo? Okay, kung di nyo naintindihan, magtanong lang kayo sa comment box. Ulit-ulitin natin yan or bibigyan ko kayo ng mga ibang example pa para higit nyong maunawaan. Para sa pansamantala, dito muna natin puputulin yung ating pag-aaral ng ating clamp tester. At kung may mga katanungan kayo, patuloy lang kayo magtanong at sasagutin ko kayo. At kung may gusto kayong pa-shoutout, magpa-shoutout lang kayo at shoutout ko kayo. Okay? Sa muli, salamat sa inyong pakikinig at panonood. At sa mga nanonood na mayroon naman ng alam dito or idea, hindi ito para sa inyo. Alam ko naman na dahil sa alam nyo na to, minsan may katanungan kayo na yun lang yung alam nyo. May time din kasi na time na kahit naman teacher, nagkakaroon ng error. Kaya kung may error man ako, sabihin nyo na lang, comment box nyo na lang, and then i-correct natin. Then kung hindi para sa inyong video na to, maaaring nga hindi ito para sa inyo. Ito ay para sa mga bago-bago na gustong matuto. Kaya patuloy lang din kayong makinig at manood at mag-subscribe, mag-like at mag-hit ng ating bell para ma-update kayo sa palaging pag-upload ko ng video. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at God bless us all. Thank you.